Kabanata 1. Nagsisimula ang kwento ng pinakamalupit na asasin sa isang kalye sa Jianghu kung saan may nagaganap na perya. Pinapakita dito na may batang lalaki na nakakolekta ng magkakaibang klase ng pagkain. At ngayon ay plano niya ng maghanap ng lugar na pwede niyang pagtulugan. Siya si Pyo-wol, 14 na taong gulang na binatilyo na maagang naulila. Kinokonsidera niya ang sarili niya bilang isang drifter na walang layunin kundi maglibot-libot sa mga lupain na pwede niyang mapuntahan. Habang naglalakad ay may humarang sa kanyang kasuspe-suspetsang lalaki. At ang sunod na nangyari sa kanya ay nakahiga na lamang siya sa madilim na lugar. Sigurado siyang nakadilat ang mga mata niya pero wala pa rin siyang makita kahit isang sinag ng liwanag. Hindi niya rin kayang igalaw ang katawan niya. Wala na siyang magawa kundi umiyak na lang habang iniisip ang kasuspe-suspetsang lalaki na humarang sa kanya. Alam ni Pyo-wol na wala siyang ginawang masama at hindi pa siya patay kaya napagtanto niyang may masamang balak ang lalaki sa kanya. Makalipas na ang hindi mabilang na mga oras na nakahiga lang si Pyo-wol ay paulit-ulit na lang na inaalala niya ang pangalan niya kahit nagutom at iniisip niyang mababaliw na siya. Kinagat ni Pyo-wol ang kanyang labi at una niyang sinubukan igalaw ang kamay niya. Nag-uumpisa na rin bumalik ang kanyang pananalita, pangamoy, pandama, at pandinig. Kaya nalaman niyang nasa ilalim siya ng lupa. Pinipilit ni Pyo-wol na igalaw ang katawan niya kahit nagumagapang na lang siya papunta sa narinig niyang tunog ng patak ng tubig. Pero pader na bato lang ang nahanap niya. Nasugatan pa ang daliri niya dahil dito. Nung bandang sa suko na si Pyo-wol ay may nakita siyang nagliliwanag na lalaki na nagmumukhang kapareho ang anyo niya. Kabanata 2. Tinanong nito si Pyo-wol kung bakit pa siya nagsisikap na mabuhay. Nakakatawa dahil wala naman daw maganda sa walang kwentang buhay niya para magsikap siya masyado na mabuhay. Hinihikayat nito na sumuko na si Pyo-wol dahil kung susuko siya ay makakamit niya na ang kapayapaan. Pero tinanong siya pabalik ni Pyo-wol kung talagang magiging payapa na kaya siya kapag sumuko siya. Itinanggi ni Pyo-wol na sumuko dahil napagdesisyonan niyang mabubuhay siya. Sinabi nito na sinasayang lang ni Pyo-wol ang lakas niya pero desidido na si Pyo-wol na mabubuhay siya hanggang dulo dahil maghihiganti siya sa lalaking nagkulong sa kanya at sa lahat ng responsibilidad sa nangyayari sa kanya ngayon. Pinakita ni Pyo-wol ang katatagan niya kaya napangiti na lang ang nagliliwanag na kamukha niya at naglaho na. Gumising na si Pyo-wol at iniisip niya na lang na panaginip ang nangyari kanina. Bumangon na siya at bumalik ulit sa pader. Dahil kailangan niyang kumain para mabuhay ay kumuha na lang ng lumot si Pyo-wol na nasa pader at iyon ang kinain niya. Ang pangit ng lasa nito pero ipinagpatuloy pa rin ni Pyo-wol na kumain dahil kailangan niyang mabuhay. Nung nakakapaglakad na siya ay kinapa niya ang lahat ng gilid ng pader kaya napag-alaman niya na siya ay nasa parisukat na silid. May biglang nagliwanag sa gilid na parte pala ng bakal na pinto. Lumapit si Pyo-wol sa liwanag para humingi ng tulong pero ang nagpakita lang ay kamay na nag-abot ng mangkok na may pagkain. Hindi pa ito matatawag na pagkain dahil ang mga laman lang nito ay bulok na isda, dahon ng tsaa, at karne na natira sa buto. Dahil napansin ni Pyo-wol na hindi bababa sa 5 magkakaibang tira-tira ang binigay sa kanya kaya napagtanto niya na imposibleng siya lang mag-isa ang ikinulong. Hindi niya pa rin alam ang layunin nila pero gutom na siya kaya kinain niya pa rin ang laman ng mangkok. Kabanata 3. Makikitang may lakas na si Pyo-wol para mag-ensayo. At hindi bababa sa 4 na buwan ang nakalipas simula nung ikinulong siya. Isang beses sa isang araw ay nabibigyan siya ng pagkain. Kahit na ilang beses niya katukin ang pinto ay wala silang imik at wala silang pake sa kanya. Ang akala ni Pyo-wol ay mababaliw na siya sa sitwasyon niya ngayon pero paunti-unti ay nakikita niya na ang paligid niya ng mas klaro. Nakikita niya na ang mga maliliit na insekto na malapit sa kanya. Habang nakaupo ay biglang may puting ahas na pumutipot sa kanang kamay niya. Ilang segundo lang na nagkatinginan sila ay tinuklo na siya ng puting ahas. Dahil dito ay nagkulay biyoleta ang bandang nakagat kay Pyo-wol at nararamdaman niya na rin ang laso ng ahas na umaagos sa katawan niya. Napahiga na si Pyo-wol sa sahig at nagkukulay pula na rin ang mukha niya, hanggang sa nahimatay na siya. Binigay na ang mangkok niya at agad naman itong kinuha ni Pyo-wol dahil ayaw pa niyang mamatay. Habang kumakain naman ay nakatingin lang ang ahas sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagkakatinginan na lang ulit sila ng ahas. Ngayon ay nakakakita na ng mas mabuti si Pyo-wol sa dilim. Naalala ni Pyo-wol na may mga kwento kung saan lumalakas ang mga tao pagkatapos malason.
Kaya napagtanto niya na magkakaroon siya ng armas kapag nagkaroon siya ng resistensya sa lason kaya nagpakagat ulit siya sa ahas. Tumambok na ang mga ugat ni Pyoul sa kanyang braso pero mas iniisip niya pa rin na hindi na ito mas masakit kaysa nung una. Mukhang napansin ng ahas na wala ng talab ang lason kay Pyoul kaya lumayo na ito sa kanya. At narinig na nga ni Pyoul na nagbukas ang pinto ng silid niya. Habang naglalakad ay tinignan niya ang pinakamalapit na silid sa kanya. At ang tumambad kay Pyoul ay patay na katawan na halos kaedad niya lang. Nagtataka na lang siya kung parehas lang din ang nangyari sa ibang mga silid. May pinto na nakaharang sa pasilyo at nung binuksan ito ni Pyoul ay may nakita na siyang mga kaedad niya. Kabanata 4. Nagkatinginan lang ang tatlo at ang unang ginawa ni Pyoul ay tingnan ang iba pang mga silid. Tinatanong naman ng babae kung sino si Pyoul dahil sa pagkakaalam niya ay dalawa lang silang natitirang buhay pa. Kaya napatanong din siya kung saan nanggaling si Pyoul. Napansin naman ni Pyoul na kahit nakatingin ang babae sa kanya ay hindi pa rin ganun kalinaw ang paningin nito sa dilim kumpara sa kanya. Nagpakilala si Pyoul at sinabi niya rin na may mga ibang lugar pa na kapareho ng kinaroroonan nila. Tinanong niya ang mga pangalan ng dalawa at nagpakilala naman ang babae bilang So Yeol at ang lalaki bilang Song Chinwoo. Pagkatapos ay inutusan na sila ni Pyoul na sundan siya para pumunta sa mga lugar na kapareho ng kung saan sila. Kusang loob naman na sumunod ang dalawa. Pagkadating nila sa kabilang sektor ay may nahanap pa silang mas maraming kaedad nila. Napansin naman ni Pyoul na mas kaunti ang mga namatay sa gutom sa sektor na kinaroroonan niya ngayon. Sa halip ay pinili na lang nila magpakamatay. Napansin pa niya na mas maraming pagkain ang binibigay sa sektor na ito. Tinawag siya ni So Yeol at napag-alaman nila na halos magkaparehong oras silang nakulong. Nagtipo na ang mga kabataan at kapansin-pansin na si Pyoul ang nagmumukhang lider nila. Pagbukas ni Pyoul ng huling pinto ay bumungad sa kanila ang napakalakas na liwanag. Pero wala pa pala sila sa labas kundi nasa ilalim pa rin sila ng lupa, at galing lang sa ilaw ng nasusunog na kahoy ang liwanag na nambubulag na sa kanila. May nakita silang asyenda na nasa ilalim ng lupa, pero walang katao-tao dito at mukhang itinayo pa ito ng mabilisan lang. Habang inoobserbahan ni Pyoul ang mga bahay-bahay ay may nagpakilala sa kanyang babae. Ang pangalan niya ay Limin. Napansin naman nito ang kakaibang mga mata ni Pyoul. Dahil pula ang mga mata niya na gaya lang ng mga mata ng ahas. Sinabi ng babae na iba si Pyoul sa ibang mga bata. Dahil siya lang ang nakakapag-isip ng maayos kumpara sa iba na nalilito pa rin sa sitwasyon nila. Lumapit naman na si So Yeol at Song Chinwoo sa kanila. At ipinag-alam ni So Yeol na magsasama silang lahat simula ngayon. Kaya tinanong niya si Pyoul pero ang sagot niya lang ay hindi pa siya sigurado. Pero si Limin ay sumang-ayon na makisama sa kanila. Inisip lang ni Pyoul na dahil sa matagal silang nakulong sa madilim na lugar kaya hindi pa tama ang mga pag-iisip nila. Sa ngayon ay mag-oobserba na lang muna siya sa malayo. Kabanata 5. Sa maikling sandali lang na nagkita-kita ang mga bata ay gumawa na sila ng mga sarili nilang grupo. Ang leader ng mga grupo ay sina So Yeol at Song Chinwoo, Kang Il, Yeom Iljong, Go Yongsen, at ang nag-iisang bata na hindi parte ng kahit anong grupo, si Pyoul. Pinag-uusapan ng mga extra si Pyoul ng masama pero binabaliwala lang sila ni Pyoul. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ni Pyoul ang lugar na kinaroroonan nila. Napansin niyang kakagawa lang ang mga gusali pero ang espasyo kung nasaan sila ay matagal nang nagawa. Kaya alam niyang mayaman ang nagkulong sa kanila. May biglang liwanag na lumabas sa itaas nila at may ibinababa na basket na may laman na mga gulay. Kukuha na sana ang mga extra na bata pero iminungkahi ni So Yeol na ipamahagi ng patas ang pagkain sa kanilang lahat. Isa-isa naman lumabas ang leader ng bawat grupo at nagtipo na sila. Pero sinabi ni Pyoul na dapat may parte rin siya. Nung kukuha na sana si Pyoul ng pagkain niya ay sinunggaban ni Yeom Iljong ang kamay niya at sinabing hintayin muna ni Pyoul ang permiso nila. Pero inilayo ni Pyoul ang kamay niya, sinunggaban ang mukha ni Yeom Iljong, at pinatumba sa sahig. Ngayon ay sinasakal na rin siya ni Pyoul. Nung lalapit na ang mga bataan ni Yeom Iljong ay mas hinigpitan pa ni Pyoul ang pagkakahawak niya. Sa paningin ng mga bata ay nababaliw na si Pyoul. Lumapit si So Yeol at sinigurado niya kay Pyoul na magkakaroon siya ng parte niya sa pagkain.
Tumayo na si Pyo-wol na walang problema pero si Yoon Il-jung naman ay nabulag na ang isa niyang mata. Habang kumakain ay alam ni Pyo-wol na ang nangyayari sa kanila ay isang pagsubok kung saan inoobserbahan sa kanila ang mga batang may silbi. Alam niya na maraming bata pa ang mamamatay at may posibilidad na maging kalaban niya rin sila. Habang inoobserbahan niya sa malayo ang nakikipagsalamuhan ng mga bata ay lumapit si Seo Yeol sa nag-iisang Pyo-wol para kumustahin siya. Dahil sa ginawa ni Pyo-wol kay Yoon Il-jung ay marami ang umalis sa grupo niya at lumipat sa grupo ni Seo Yeol. Tinanong naman ni Seo Yeol kung bakit hanggang ngayon ay sa dating silid niya pa rin siya natutulog. Ang sagot lang naman ni Pyo-wol ay dahil sa komportable siya dun, at gusto niya rin na mas tumaas ang resistensya niya laban sa lason. Gustong isali ni Seo Yeol si Pyo-wol sa grupo niya pero tumanggi ulit si Pyo-wol. Oras na ulit ng pagbibigay ng pagkain sa kanila pero ang binigay ngayon ay mas kaunti na. Sa lahat ng bata na nandoon ay si Pyo-wol lang ang hindi nagulat sa nangyayari sa kanila. Kabanata 6. May batang parte ng grupo ni Seo Yeol na kahit mahina ay tumutulong pa rin sa mga gawain pero kinalaunan ay nahanap siyang patay na. Marami sa kanila ang nalulungkot at nagagalit sa pagkamatay ng batang ito na hindi na kailangan pangalanan, pero alam nilang lahat kung bakit. Ang rason ay dahil siya ang pinakamahina sa kanila. Dahil nanggaling sa grupo ni Seo Yeol ang namatay na bata ay plano niyang hanapin ang gumawa nito at gawin din sa kanya ang ginawa niya. Alam ni Pyo-wol na ang pinakamahina ng ibang grupo ang susunod na mamamatay. Alam niya rin na magsisimula na ang digmaan ng mga grupo. Kinabukasan ay may sumunod na namatay na parte ng grupo ni Go Yongsen. Hanggang sa may namamatay ng tao kada gabi. Kaya nagsimula na silang mawala ng tiwala sa isa't isa. Samantalang nasa dating silid pa rin si Pyo-wol na kumakain ng lumot. Pero alam niyang darating din ang panahon na pupuntahan siya ng ibang mga bata. Hinahanap pala siya ni Yoon Il-jung at ng grupo niya para maghiganti. Ang unang biktima sa kanila ay natuklo ng ahas at namatay. Ang pangalawang biktima ay hinila ni Pyo-wol sa dilim. Ang pangatlong biktima ay hinedlock ni Pyo-wol. Dahil sa galit ay sumugod na si Yoon Il-jung pero wala sa atake niya ang tumatama kay Pyo-wol. Hanggang sa nawala si Pyo-wol sa paningin niya at biglang nagpakita sa likuran niya. Habang papalapit na si Pyo-wol ay iminungkahi ni Yoon Il-jung na magsanib puwersa silang dalawa. Napatingin lang si Pyo-wol sa kapal ng mukha ng kaharap niya. Mungkahi pa ni Yoon Il-jung na walang laban ang ibang mga bata kapag nagsanib puwersa silang dalawa. Tinuloy lang ni Pyo-wol ang paglalakad niya habang mas dumadami ang pawis ni Yoon Il-jung. Napatigil si Pyo-wol. Sabi niyang alam niyang tatraydurin niya rin siya pero itinanggi lang ni Yoon Il-jung ang paratang sa kanya. Pero hinanda na ni Pyo-wol ang atake niya, tinamaan ang baba ni Yoon Il-jung, at hinedlock siya hanggang mawala ng buhay. Sinabi ni Pyo-wol na ang rason kung bakit niya pinatay si Yoon Il-jung ay dahil sa mahina pa ang sarili niya. Iniwan na lang ni Pyo-wol ang mga katawan nila dun. Kabanata 7. Nagkahiwa-hiwalay na ang natitirang miyembro ng grupo ni Yoon Il-jung dahil natagpuan din ang mga katawan nila. Nung nakita naman ito ng mga lider ng mga ibang grupo ay agad nilang napagtanto na si Pyo-wol ang pumatay sa kanila Yoon Il-jung. Ngayon ay pinag-iisipan lahat ng mga lider si Pyo-wol. Ang alala naman ni Go Yongsen ay alam ni Pyo-wol kung ano ang gagawin niya para matakot ang mga tao sa kanya. Alam niya rin na dahil sa kakaunting pagkain at dahil sa ginawa ni Pyo-wol na pagpatay kay Yoon Il-jung ay ngayon wala nang gagalaw sa kanya. Kaya binalaan ni Go Yongsen ang mga miyembro niya na huwag lumapit kay Pyo-wol. May naghihingalong parte ng grupo nila ang nagulat kay Go Yongsen na may dalawang miyembro ni Seo Yeol ang may hawak ng isang patatas sa bahay sa Hilaga. Kahit na alam ni Go Yongsen na papatay sila ng tao para lang sa isang patatas ay pinapunta niya pa rin ang mga miyembro niya doon. Nung nakita na nila ang dalawa na may hawak ng isang patatas ay nawala na sa tamang pag-iisip ang mga miyembro ni Go Yongsen at hinabol ang dalawang babae. Pero may suspetya si Go Yongsen sa nangyayari. Yun pala ay patibong lang ito ni Seo Yeol para patayin ang grupo ni Go Yongsen. Nagalit si Go Yongsen pero huminahon din siya agad at nagmakaawa pa siya na ang buhay niya na lang ang gawing kapalit para sa buhay ng grupo niya. Pero pinapatay pa rin sila lahat ni Seo Yeol. Habang lumalaban hanggang kamatayan ang dalawang grupo ay napatingin na lang si Seo Yeol sa itaas. Kung saan nakaupo na nag-oobserba lang si Pyo-wol. Sa pag-oobserba ni Pyo-wol ay napagtanto niya na ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay kopya ng asyenda ng malaking angkan sa Jianghu o ng maimpluwensyang tao.
At ang rason kung bakit sila ikinulong sa lugar na yun ay para gawin silang mga assassins. Kabanata 8. Habang masayang nag-uusap ang mga extra sa mga ginawa nilang pagpatay ay hindi pa rin normal kay Lee Min ang nangyayari. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Nandidiri siya sa sarili niya at sa ibang mga bata. Bumukas na ulit ang butas na pinagbababaan ng pagkain nila. Habang giniginhawaan si So Yeowol na makakakain na ulit sila ng tama dahil walang grupo na ang makakapigil sa kanila ay nakita niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Pyo-wol. Yun pala ay mga nakamaskarang tao na handang makipaglaban ang bumaba sa butas. Pagkadapo ay pinagpapalo nila ang mga bata. Lahat sila ay nakahiga na lang sa sahig na dinedepensahan ng mga sarili nila at pati na rin si Pyo-wol ay walang magawa kundi tiisin ang pagpalo sa kanya. May lumabas naman na 3 nakamaskara rin pero may mga indikasyon na numero sa mga maskara nila. Dito napagtanto ni Pyo-wol na sila ang mga totoong leader na nag-uutos sa mga nakamaskarang pumapalo sa mga bata. Tinaas ng isa ang kamay niya na senyales para ihinto ang pagpapalo sa mga bata. Ang nakamaskarang may isang guhit ay nagpakilala bilang First Sword. Sinabi niya sa mga bata na ang mga buhay nila ay pagmamay-ari niya na. Siya rin ang namamahala sa kanila. May extra na hindi nag-iisip at nagreklamo pa siya. Kaya tuluyan ang binigay siya kay kamatayan para sa kanya siya magreklamo. Nagulat na lang ang mga bata sa nasaksihan nila. Sunod na sinabi ni First Sword na hindi siya nagbigay ng permiso para buksan nila ang mga bunganga nila. Pagkatapos ay ipinapakita na ngayon ang refleksyon ni First Sword sa tsaa. Kung saan isinasalaysay niya na ang mga bata ay curse poison. Na kapag naglagay ka ng mga makamandag na organismo sa isang banga ay kakainin nila ang isa't isa hanggang iisa na lang ang natitira. Ang huling natira ay magkakaroon ng pinakamakapangyarihang lason. Tinanong ni First Sword si Second Sword kung sino ang nagkakahalaga ng kanilang pansin, at sinabi niya na si So Yeowol. Dahil siya ang leader ng pinakamalaking grupo at siya rin ang may pinakamalaking impluensya sa mga bata. Nabanggit din na kapansin-pansin si Song Chin-woo at Kang Il dahil sila ang pinakanamumukod-tangi pagdating sa pandaman ng martial arts. Tinanong naman ni First Sword ang nag-iisang nakaligtas sa unang sektor na si Pyo-wol. Pero walang mahalagang balita si Second Sword kundi sa buhay pa rin siya. Pero alam ni First Sword na hindi normal ang sinuman na nakaligtas sa unang sektor dahil sa pinakamalubhang kondisyon na pinarana sa kanila kaya bibigyan din nila si Pyo-wol ng malapitang atensyon. Nung nakaalis na si Second Sword ay nagsasalita si First Sword sa sarili niya na may 6 na taon pang natitira bago nila kailangan kumpletuhin ang misyon na ibinigay sa kanila. At naglabas siya ng gintong silindro na nagmumukhang pinaglalagyan ng papel. Nagtaka na lang si First Sword kung bakit tumanggap ang kapitan nila ng ganung misyon. Ang misyon pala ay pagpatay sa isang individual sa loob ng 7 taon at ang gantimpala ay 500,000 ginto. Kabanata 9. Itinuro ni Third Sword ang kailangan gawin ng mga bata. Ang pinakamabilis na makakaabot sa pulang bandila na nasa bubong ay makakatanggap ng 2 oras na pahinga. Samantalang ang huling makakaabot ay matuturuan ng leksyon. Kaya nagunahan na ang mga bata. Nag-umpisa na ang mga walang awang araw nila kung saan palagi silang iniensayo kung paano maging assassin. Ang naunang ang nakaabot sa pulang bandila ay si So Yeowol kaya pinupuri ni First Sword ang mga abilidad niya. Samantalang ang nakikita nilang abilidad ni Pyo-wol ay pangkaraniwan lamang. Pero sa tingin pa rin nila ay kailangan siya pagtuunan ng pansin. Nagtataka naman si So Yeowol kung bakit binabasa pa rin ni Pyo-wol ang napag-aralan nilang Thunder Splitting Cultivation Technique. Pero gusto lang daw itong gawin ni Pyo-wol. Kaya lumayo na si So Yeowol para matulog. Nag-umpisa ng magnilay si Pyo-wol para i-ensayo ang teknik. Iba pala ang interpretasyon ni Pyo-wol sa teknik na itinuro sa kanila kaya hanggang ngayon ay binabasa niya pa rin ang libro na binigay dahil ang interpretasyon niya ay mas mabuti kumpara sa iba pero wala siyang balak na ipagbigay alam ito kahit kanino. Kaya hindi rin niya pinapakita ang tunay na abilidad niya. Hanggang sa isang araw na nag-ensayo na sila gamit ang kutsilyo. Dahil ang intensyon ng kaensayo niya ay patayin si Pyo-wol. Napansin naman ni Pyo-wol na walang pakiang nagbabantay sa kanila. Mabilis ang galawan ng kaensayo niya, gumamit pa siya ng mga nakatagong patalim, at ang dami-daming klase ng atake kay Pyo-wol. Umatake siya sa likod, sa ibabang kalahati ng katawan, at sa kahit anong direksyon. Hinamon niya pa si Pyo-wol na dapat umatake rin siya. Kaya binitawan na lang ni Pyo-wol ang kutsilyo na hawak niya, at sinipa ng malakas ang kaensayo niya.
Habang inoobserbahan ni na First Sword at Second Sword ang mga bata ay napagdesisyonan ni First Sword na mas palalahin pa ang pag-iensayo sa mga bata. Dahil ang misyon nilang patayin ay ang lalaking pinakatalentado sa buong Sichuan. Kahit na maraming mamamatay pero mas lalakas naman ang mga makakaligtas. Sa laban naman ni Pyo-wul at ng kaensayo niya ay binali ni Pyo-wul ang braso nito at napaluhod na lang ang kaensayo niya dahil sa sakit. At napansin sila ni First at Second Sword. Habang nakatingin lang si Pyo-wul sa kaensayo niya. Kabanata 10. Bigla naman lumapit si First Sword at Second Sword at saka tinanong si Pyo-wul kung siya ang may gawa nun. Mabilis na tinutok ni First Sword ang kanyang espada na hindi pa napansin ni Pyo-wul kung paano niya ito ginawa. Nag-aalala na si Pyo-wul kung dapat bang hindi niya nalang ipinakita ang lakas niya pero inalis din naman ni First Sword ang espada niya at tumalikod na. Yun pala ay pinagsabihan lang si Pyo-wul na ang assassin ay hindi dapat nag-iiwan ng bakas. Kaya imbes na baliin lang ang kamay ng kaensayo niya ay dapat tinuluyan na lang siya ni Pyo-wul. Nung nakaalis naman na si First Sword ay doon lang nakahinga ng maluwag si Pyo-wul. Makalipas ang 6 na taon, isa sa mga nakamaskara na may pulang talukbong ay tila may hinahanap. Ang mga bata pala ang hinahanap niya. Kahit na gaano nila kalalim na inaral ang turtle breathing technique ay isa-isa pa rin na nahanap ang mga bata. Hanggang sa isa na lang ang natitira. Kahit na anong hirap ng nakamaskara na hanapin ang natitirang isa ay wala siyang napapansin na kakaiba sa paligid niya. Kaya wala siyang magawa kundi palabasin na lang ang nag-iisang natitira pa na bata. Nasorpresa ang nakamaskara nung napansin niya na napakalapit pala ng pinagtataguan ng bata na yun. At ang bata na yun ay walang iba kundi si Pyo-wul. Tinanong lang ni Pyo-wul kung pwede na siya magpahinga at sumang-ayon na lang ang nakamaskara. Pero nung nakalayo na si Pyo-wul ay nagagalit pa ito. May 3 bata ang nakaupo na malapit sa siga, at ang tumawag kay Pyo-wul na magarbo ay si Soo Yaksan. Hindi niya pala sariling mukha ang ginagamit niya sa kasalukuyan kaya binalaan siya ni Pyo-wul na baka darating ang araw na makalimutan niya ang sarili niyang mukha. Makikita naman din na nag-iihaw si Soo Yeowol ng karne at napansin niyang mas bumubuti na ang pagkain na binibigay sa kanila kaya ibig sabihin ay malapit na silang bigyan ng misyon. Totoo kayang mabibigyan na sila ng misyon? Kung oo, magiging pagsasanay na misyon lang ba ito? O kakailanganin na nilang patayin ang pinakatalentadong lalaki sa Sichuan? Abangan bukas para malaman mo ang sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng pinakamalupit na assassin.